Kahit ayoko pong iuwi yung baby ko dito, inuwi ko po muna siya dito kasi baka po pag doon, baka maano na po yung utak ko. Normal naman na po doon yung parang natataasan ng boses, ganun. Hindi ko po alam kung bakit na big deal yung sa akin. Parang hindi niya po kayang marinig na nababastos sila doon. Pero pag ako yung nababastos, okay lang. Wala akong marinig na isa man lang. Kahit isa lang na ipagtanggol niya man lang ako. Mamo? Tay, ano naman ang masasabi ni tatay sa nagiging problema ng iyong anak? Hindi ko maintindihan yung magulang ng lalaki. Bakit kami? Dapat sana turing na rin nilang mga anak. Hayaan mo lang, tay. Turing sana naman nila anak si Laika. Dahil wala naman pupuntahan doon, patutunguhan kundi magiging anak naman nila sila. Opo. Pero bakit ganun? Bakit, tay? Ano ba nararamdaman mo? Siyempre yung mga nangyayari sa kanila, masakit din sa akin. Mm. Dapat sana unawain nila, ituro nila yung mga magandang gawain ng asawa. Lalo na hindi pa sila kasal. Ganyan lang ginagawa. Mahirap naman yung mag-ialam. Opo, tama po. Dahil baka lalong lumala. Ako kay Laika, problema yung mag-asawa yan. Kayo rin mga kalutas niyan. Hindi kami. Pero sila, nakikialam daw sila sa kanila. Tapos itong lalaki naman, parang sumusunod naman sa kanila. Kahit kapatid niya, sinusunod niya. Laban sa Laika. Kunting problema lang, pinalalaki nila. Paano yun? Parang hindi sila magulang, hindi nila pinagdaanan yung mga ganun. Okay, tay. So, ngayon, tay, Ate Laika, so si Ate Laika, kaya nandito ngayon. Ate Laika, ano naman ang plano mo? Kahit ayoko pong iuwi yung baby ko dito, inuwi ko po muna siya dito kasi baka po pag doon, baka maano na po yung utak ko. Kasi tagal na din naman po na kinakausap ko yung asawa ko ng maayos. Kaso kahit ano po yatang sabihin ko ngayon, sarado na yung utak niya. Yung gusto namin parehas na magkaroon ng pamilya dati. Parang wala na lang. Parang yung usapan namin kasi dati Frankie, parang pag nanganak po ako, aalis kami doon. Parang bubukod po kami ng sarili namin. Okay, yun ang usapan nyo Opo. before. Kaso nga po, hindi naman po namin expected na ganun po yung mangyayari sa baby namin. Ang hirap po, bumukod kasi kada check-up nga po, malaking pera yung lumalabas. Kaya naman po siguro namin, kaso mahagol po kami kasi alam niyo naman po, yung construction ngayon, lalo tag-ulan na po. Pahinto-hinto na din po yan siya ngayon. Yes. Naiintindihan ko naman po siya. Yung, oo, respeto po sa magulang. Pero, alam niyo po yung pakiramdam na nalileft out ka na. Kasi yung kakampi po na yung inaasahan mong maging kakampi mo. Pati siya, wala na. Panig na doon. Ganun. Yung ang bigat po kasi naisipin yun. Tapos, huli po, away lang po namin. Yung parang, normal naman na po doon
Yung parang natataasan ng boses, ganun. Hindi ko po alam kung bakit na big deal yung sa akin. Yun doon niya po ako nasigawan. Tapos, nung nasigawan niya po ako, ang sama ng, parang ang bigat po sa akin kasi nga po, kaya niyang, parang hindi niya po kayang marinig na nababastos sila doon. Pero pag ako yung nababastos, okay lang. Wala akong marinig na isa man lang, kahit isa lang na ipagtanggol niya man lang ako. Sige. Bali, alam ko maayos ninyong mag-asawa yan. Ipagpipray natin. Excuse me. Ipagpipray natin na sana maayos nyo pa. Pero sa nararamdaman ko kasi sa'yo, parang marami ka pang tinatago or marami ka pang hindi sinasabi sa amin, pero hindi ko na kailangang usisahin. Pero bilang ikaw, pag-usapan yung mag-asawa yan. Pag-usapan nyo ng tatay mo, pamilya mo, dahil sila ang totoong makakapag-advise sa'yo ng tama, ano? Nandito lang kami, nandito lang si Daddy Frankie, tutulong sa abot ng aking makakaya. Pero bakit mo nasabi na ayaw nilang dalhin dito yung anak mo? Parang ayaw ka mo. Kasi nga po, nung kasagsagan po na lagi siyang na-hospital, dito po siya lagi galing. I think naman, hindi rason yung dito kasi siguro talagang may, alam naman natin na may problema ang bata. Inborn na po yung sa Opo, di ba? Nataon lang yun. Nataon lang, yes po, di ba? Kaya wag sana nating isipin na parang dito nagkasakit yung bata dahil alam naman natin na inborn na. Okay? So, ano ngayon ang plano ni tatay na nandito yung apo mo, nandito si Laika, nandito yung anak niya? Kung maaari lang po, Dad, ayusin nila yung gusto nilang mag-asawa. Yung pagtira naman nila dito, wala namang problema. Gusto ko rin, maanohan ko rin yung baby nila. Ako. Pero yun nga, pinangangambang ko, pagka napunta dito yung bata na yun, kakaroon ng parang sakit, ubo, ganun. Bakit siya inuubo? Ayun ko, baka hindi iyang sa klima rito lagi. Magkabilang barangay lang naman Kaya nga So po, same lang po. Bakit ba? Ano ang rason bakit si Ate Laika? Lagi pong reason, yung alikabok po dito sa bahay. Maalikabok. Lalo na. Hindi tagulan. Pag tag-araw maalikabok. Opo. Dahil mga kababayan, dahil yung flooring nila lupa. So yun ang sagot. Kaya nga po, Daddy Frankie, kapalan ko na po ulit yung mukha ko sa inyo. No? Kung pwede pong hilingin sa inyo ulit na gusto po sana namin na hingin sa inyo yung tulong na ipagawa po yung kahit yung sahig lang po ng bahay para kung pumunta man po kami dito, hindi na siya yung sasabihin na maalikabok sa bahay, ganun po. Yun pala yung pinakarason. Yes. Parang yun ang dahilan nila. Oh. Sige. No? Hindi pa ako nakakapasok sa bahay nila. Ano ba yung flooring nila? May flooring lahat yung bahay nila? Wala nang lupa. Yung from the start po, na sobrang laking tulong yun na po talaga sa amin. Kay Ate Dang, kay Papa, sa baby ko po. Tapos, ngayon po, hingin ko po ulit yung tulong nyo. Hingin ko po sana ulit yung tulong nyo para po makapag-stay na din po kami dito. If ever po na hindi na namin maayos. Ganun po. Para hindi na, wala nang reason na
dito sabihin na dito siya nagkakasakit kasi nga po dahil doon sa Bakit mo nasabing if ever na hindi maayos, ayusin nyo yan ba? Malalim ba yung away nyo? Hindi naman po masyadong malalim pero hindi ko po alam kung paano na po namin naayusin ngayon. Sobrang gulo. Tapos hindi ko na po alam. Hindi mo alam. Hindi, lumalaki kasi ang ulo ng asawa mo. Kinakampihan nila lagi. Ba't mo naman nasabing lumalaki ang ulo, tay? Hindi, siyempre yung kahit sino naman po kung nag-aaway kami mag-asawa, akong anak nila kinakampihan. Hindi siyempre lalaki ang ulo no. Yes po. Bilang mag-asawa kasi dapat inaalagaan, pinoprotektahan natin ang asawa natin. No? Tsaka, yun, mahirap din kasi magsalita pero sa akin, no, mga kababayan, kailangan talaga sa mag-asawa, bubukod talaga. Yun nga po. Hindi ko sinasabing tama si Laika, hindi ko sinasabing mali ang lalaki. Pero dahil sinimulan ng mag-asawa yan, silang dalawa ang bumuo, nagligawan, nagsimula, may pangako sa isa't isa. Dapat talaga. Although hindi natin alam mga kababayan kasi may mga rason dahil nga kay Laika na rin galing na may problema pa yung anak nila. Pero pinakadabis talaga, bumukod para yung problema is sa kanilang dalawa lang. Hindi lalabas sa pamilya. 'Di ba? Kasi kahit sinong magulang talaga, hindi matitiis ang anak. Papanigan at papanigan ang anak. Ganon din, pag nandito rin ang manugang ni tatay, pag dito rin titira talaga. Pag may problema, hindi natin makikita, hindi naman lahat, no? Para sa akin lang, ano. Pabor pa rin sa anak natin yung hustisya. Kaya napaka-best talaga yung magbukod talaga. No? Pero, ayun, hindi naman na natin nasaklaw yan mga kababayan, kumbaga napag-usapan lang dahil nai-open nila sa atin yung problema. At, yun, gaya na aking sinabi mga kababayan, wala naman tayong ibang intention dito kung hindi makatulong. Simula't simula pa lang mula nung nakilala natin mga kababayan si Ate Dangdang hanggang sa sumunod ang problema ni Ate Laika sa kanyang anak, sumunod din ang problema ni tatay. At ito na naman yung nangyayari sa kanila. Sabi ko nga ay talagang sinusubok sila ng panahon. Kaya Ate Laika, tatagan pa natin, lakasan pa natin ang loob mo, no? Kaya at sa mga kababayan natin dyan, mga sumusuporta sa Team Daddy Frankie, samahan nyo pa po ako. Sana po hindi kayo bumitaw, hindi kayo magsawa na sumuporta sa Team Daddy Frankie para matulungan pa natin. At eto nga po yung problema ni tatay na sinasabi niya sa akin, yung flooring ng bahay nila, gusto niyang masemento. Pero so, ang iniisip ko talaga dito tayo, napakahirap talaga pumasok yung sasakyan dito. Paano to tayo kung sakasakali? Gawan natin ng paraan yung flooring na sinasabi ni tatay. Paano ipapasok dito ang materyales? Nakakapasok ba naman po? Napapasok? Help? Kaya? Yung mini dump truck. Yung improvise. Opo, yung Maxilla. Improvise na sasakyan. So, pwede. Okay. Pwede bang masilip tong loob ng bahay tayo? Tignan natin. Tignan ko lang mga kababayan, samahan nyo po ako. Samahan tayo ni tatay. Kasi flooring talaga, oo. Putik, paano pag umumalakas ulan, papasok putik dito? Hindi naman po. Pero pader naman na yung gilid eh. No? So, ang problema lang talaga, kailangan flooring lang. Opo, kahit manipis lang po. Para Maging flooring lang. para wala ng likabok na sinasabi niya. Kasi pagka ang tuyot, nakikita niyo Dito ka lang. Pumupunta kayo dito. Opo. Pag summer, ganyan mo lang yung lupa, nag-alikabok. No? Pero Tsaka- ngayon wala naman dahil basa. Dahil basa. Tay,
kung sakasakali tayo simintuhin natin itong mga magkano po ang budget, may idea ka? Hindi tay. Samantalay mo na yung pagkakataon. Sige, dito ka tay. Tatanungin po kita. Hindi ko matansya. Hindi mo matansya, pero sa edad mong yan tay, may idea ka eh. Sa palagay mo lang po tay, more or less, magkano po? Gusto kong makatulong pa sa inyo. Tay, isipin mo na lang yung ibang tao na papagawan ko ng bahay. Umaabot ng 700,000, 790. Tay, kay Dangdang, ay kay Ate Nida, magkano? 700. Kay Kuya Oliver, 790 na. Huwag kang mahiya, tay. Baka sakali, kaya ko pa. Pasensya ka na, tay. No? Nasimulan na rin naman natin ito, mga kababayan. Kaya, para sa po sa anak ni Ate Laika. 20. No? 20. Flooring? 20 sako. 20 sao, kala ko 20 mil. Tatay, magkandi, tay. Yung totoo, tay. Mga 20 nga, 20 sako. Hindi, yung total amount, ay hindi pala si Tatay Rodolph. Si Tatay kasi kinakausap ko eh. Katawa tuloy si Tatay. Tay, sa palagay mo lang, tay. Sa bagay yung tansya naman ni 20 sakong simento. Simento, buhangin, bato. Pero yung 20 sako, kukulangin siguro mga 25. Ang mga 25 sack of cement. Tapos, buhangin, ilang, Isa, 2 elf. 2 elf din na bato. kahit wala na yung bato dagi, yung stream mix na lang. Yung bato-bato Engineer, na- halika rito, engineer. Nagkikwenta na. Hindi, May may idea to. may nabibili naman na stream mix. Ano yung scream mix? Yung may bato-bato na... Mix na. Okay. Pero pino yung bato niya, hindi malalaki. Yung bubong nyo tayo, hindi naman tumutulo. Meron din yung pinagpakuhaan, walang... Tapos kawayan pa. Kasi ito mga kababayan, hindi biro-biro po. Kasi once na ginalaw mo to, maraming magagalaw dyan. Alam nyo naman si Daddy Frankie, mga kababayan. No? Opo, lahat. Kaya nga po sabi ko sa inyo, may mga kababayan tayo, marami tayong mga kababayan. Marami po akong nababasa na sabi nila, si Tatay Rudolph naman. Pero sabi ko nga po sa inyo, si Daddy Frankie, hindi naman po ako mayaman. Ginagawa ko lang po yung best ko para makatulong sa ating mga kababayan. At kung ano man po yung mga naitutulong ko sa mga nauna pa, ay galing din po yan sa revenue. Kagaya lang po na sinabi ni Tatay Modesto, sabi niya sa akin, utang na loob ko ito sa iyo, Daddy Frankie. Ang sabi ko naman, hindi po tay, wala po kayong utang na loob sa akin. Kay God lang po tayo magpasalamat, enough na po sa akin. Dahil ang pinapagawa ko, ang perang ginagamit ko, galing din naman sa revenue. Kung mayroon man akong na-donate dito, yung pagod effort ng Team Daddy Frankie, kung paano namin i-manage yung team na ito. Kaya salamat sa aking team, no? Kaya yun, sa mga kababayan, loobin sana ng Panginoon, nakayanan pa ng inyong lingkod, kaya nga po nandito rin kami kasi nalaman ko yung problema nila kahit umuulan pumunta kami dito, no? At gabayan tayo ng Panginoon na yung request ni Ate Laika at si Tatay na kahit flooring lang daw ay magawa natin. Samahan nyo pa po ako mga kababayan hanggang sa dulo ng bidyong ito. Sana hindi po kayo magsawa at abangan nyo po yung mga susunod na upload videos namin. Kung ano ang pwedeng gawin ng Team Daddy Frankie sa susunod na aming mga upload videos. Sana hindi kayo magsawa sumuporta sa amin. Maraming salamat po mga kababayan. Pansamantala kami magpapaalam at hindi muna magtatagal. Tay, ano po ang masasabi mo sa mga taong tumulong sa iyo? Sa mga nagbigay? Ngayon? Malaking pasasalamat Lapit po ka. sa Yan. mga nagbigay na naman po ng tulong sa amin. Sana po patuloy niyo po kaming tutulungan. Hindi lang po kami beneficiary ni Daddy Frankie. Lahat po kami. Salamat po. Yan. Teka lang. Kay ano naman, kay Ate, abanti ka konti. Kay Ate Lynn, ano naman po ang masasabi mo kay
Miss of Florida na sumaludo sa'yo at nagbigay sa'yo ng 5,000 sa hapon na ito. Sa'yo po, Ma'am Florida, Miss of Florida. Florida. Maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa akin. Ako naman po yung kusang loob ko po talagang kasi syempre bilang gaya nga po ng sinasabi ko bilang isang anak, kumbaga lalo na ako po yung panganay, obligasyon ko po talaga na alagaan po si father. Syempre sa ating mga anak, obligasyon po natin talaga na alagaan yung magulang natin. Kaya yun po yung ginawa ko. Kasi mahal ko po yung father ko. Yun, very good. Si Ate Laika naman, Ate Laika, pakatatag ka pa para sa anak mo. Wag kang panghinaan ng loob. No? Kung ano man yung mga naisip mong hindi maganda, wag mong isipin yon. Isipin mo si tatay, anak mo, pamilya mo. No? Ganon din sa asawa mo. Sana mapanood nito ng asawa mo. Mag-usap kayong dalawa, ayusin nyo hanggat kaya. Balikan ninyo yung mga simula ninyo, kung gaano katamis yung sumpaan ninyong dalawa nung nagliligawan pa kayo. Laika, mapapanood ito ng asawa mo. Ano ang mensahe mo sa kanya? Gaya po ng sinasabi ko sa kanya. Lakasan mo, be? Gaya po ng sinasabi ko. Pasensya na ako. Mabunganga ako. Kasi pag nagsasabi naman ako ng maayos, hindi mo ko pinapakinggan. Gusto ko lang naman kasi yung mag-usap tayo ng tayo lang. Kasi yung pag-uusap natin, laging napupunta sa away. Pasensya na ako, may mga nagawa din akong mali. Alam ko yun. Gusto kong buo yung pamilya natin. Pero kung pagod ka na talaga, kung ayaw mo na, hindi ko din ipipilit yun. Hindi ko din ipagdadamot sa'yo yung anak mo. Gusto ko lang mag-isip ka muna. Magpalamig muna tayo ng ulo. Yun. Okay. Umiiyak si Ate Linlin. No? Ikaw, Ate Lin, bilang panganay, pwede mong payuhan bigyan ng advice ang iyong kapatid doon sa asawa niya. Anong masasabi mo doon sa asawa niya bilang ate? Kami naman po, hindi naman po kami, kasi hindi po namin sila pinanghihimansukan. Dahil nga po nang sinabi ni Father, ang gusto lang namin, syempre, yung safety ng kapatid ko. Yun yung number 1 na gusto namin. Syempre, kami magkakapatid, mahirap kami. Opo, mahirap kami, pero ang tatay namin hindi nananakit sa amin. Hindi nananakit sa amin. Yun ang ano ko sa kanya. Kaya sabi ko dito, medyo ito kasi medyo mataas din ang niya sa sarili niya. Kaya pagka medyo mainitin din ang ulo. Kaya nga sinasabi ko sa kanya, pagka ganyan may away kayo, konting away lang. Sabi ko sa kanya, pag-usapan nyo ng maigi. Ako kasi, minsan, dyan nagsisimula yung kagaya nga niya, yung sinasabi ko niya na ayaw niya. Ate, ayoko ng broken family. Kasi kawawa yung anak. Yun yung sinasabi niya sa akin. Sabi ko, oo. Kung maayos niyo pa ako, ayusin niyo. Kasi kawawa, number 1 talaga kawawa yung bata. Kasi Daddy Frankie, naranasan ko rin yan at napakasakit talaga. Ngayon, nakikita ko sa mga anak ko, lalo na yung panganay ko tsaka yung pangalawa ko. Medyo sila, medyo malayo sa ama nila kasi gawa nga ng naging ganun din kami. Kaya ayoko, yung naranasan ko noon, ayoko maranasan ngayon. Okay. Opo. Sige. Ha? Umiiyak si Ate Laika. Pakatatag ka pa, Ate Laika. Nararamdaman ko si Ate Laika, gusto niyang ayusin ang pamilya niya. Alam ko, marami pa siyang hindi sinasabi, pero sila lang din makakaayos niyan. No? Tama yung sinabi ni ate. Ganon din kay tatay. Maraming salamat mga kababayan. Magandang gabi po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan. Love you all.